Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahon ngayon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na tong kabuluhan. Kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Kaya hindi naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagkaraang ipahayag ng Panginoon yung Beatitudes sa mga alagad at sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Ngayon ay sinusunod niya ang panibagong paalala sa mga tao, gayon din sa bawat isa sa atin. Na yung katotohanan ng pagiging mapalad, mangyayari lang kung magiging asin tayo sa sanlibutan at ilaw sa sanlibutan. At gaano kaganda yung mga bagay na inaaral ng Panginoon. Kahit naiisip pa natin yan o alam natin o ipahahayag natin sa pamamagitan ng ating mga bibig, hindi mangyayari yung paghahari na yan na lubos ng Panginoong Diyos. O hindi natin hahamunin ang ating sarili na maging asin sa sanlibutan at ilaw dito sa sanlibutan. Kaya nga sabi ng Panginoon, narinig natin sa Ebanghelyo, "You are the salt of the earth and the light of the world." Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay asin sa sanlibutan. Mukha po bang maalat yung katabi nyo? Naligo naman po ako kanina bago magsimba. Pero ano nga bang ibig sabihin ng Panginoon ng maging asin sa sanlibutan? Yung pong sabi niya, pag nawalan ng alat ang asin, ano pang silbi nito? Paano ito mapapanauli? Po kasing asin, pag inimbak mo, tas hindi mo na ginamit sa matagal na panahon, nasisira, di nawawala yung alat. Ganun din po yung pinapahayag sa atin. Ano nga bang silbi kung nakalagay lang sa bote? Ano nga bang silbi kung nakastock lang? Di rin naman po pwedeng kainin mo yung asin. Pag kinain mo yun, maaga kang matutuluyan. Na-dialysis ka kagad, di po ba kakakain ng maalat? Yung asin sa natin ginagamit para magbigay ng lasa, para magpatagal ng buhay, para palabasin yung, di ba, sabi nga, umami, naririnig natin yan pagka merong kinakain. Nalala ko nung college po kami, dito sa isang klase namin sa literature, tuntua po ako. Kaya lang gutom na gutom ako. Kasi yung article ni Nick Joaquin, meron po siyang sinulat na essay, ang title ay, "Where is the Patis?" Na-imagine niyo na po kung ano yung sinasabi doon sa buong artikulo na yun, essay na yun. Where is the patis? Ano nga bang sinigang pagka walang patis? Diba? Ano nga ba yung kari-kari pag wala yung bagoong? Diba? Nandyan yan. Yan po yung mission natin. Paano tayo magbibigay ng lasa? Kung babaunin lagi natin ng Panginoong Jesucristo at ilalahok natin, ipapadama natin sa lahat ng gagawain natin. At paano yun?
Paano tayo nagbibigay ng lasa? Paano tayo nagpapalabas ng mabuti sa ating kapwa? Paano natin pinalalalim yung pag-ibig at pananampalataya na yan sa bawat isa? Paano natin ipadadama sa mga tao na nakakasalamuhan natin na sila ay blessed, sila ay pinagpala, sila ay minamahal ng Panginoon? Ang sagot po, nandun sa first reading natin, sa unang pagbasa. Sabi po doon, ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Ang mga walang tirahan, patuloyin nyo sa inyong tahanan. Ang mga tao na halos hubad, inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama, huwag tatalikdan. At kung gagawain ninyo ang mga ito, matutulad kayo sa bukang liwayway. Dito makita po natin yan yung hamon sa atin. Hindi natin kailangang maging mayaman o marunong o makapangyarihan o sobra-sobra sa mga biyaya para maging bukang liwayway sa ating kapwa. Kumisa kasi sa paglapit natin sa Diyos, ang iniisip natin, tayo yung mabusog, tayo yung magkaroon ng tahanan, tayo yung magkaroon ng mga damit. Yung mga nandarambong sa atin, ang dami-dami nilang damit at kamamahal. Yung mga nagdarambong sa atin, yung pagkain nila, kamamahal. At lalong higit, yung mga bahay nila, sangkatutak, kung saan tinatago nila yung mali-maleta ng mga basura. Pero walang silbi. Bangungot sila sa sambayanan, hindi bukang liwayway. Kasi hindi tinaglay ang Panginoong Hesukristo. Ang hamon po sa atin ay sa sarili natin. Kung aasahan natin sila, wala tayong aasahan. Palala ng palala. Pero ang anumang pagbabago at pagsisimula, huwag mangyaring hindi natin maganapan. Kasi ang lahat ng pagbabago, ang lahat ng pagsisimula, magmumula din sa ating mga sarili. Kaya nga sa taon na ito, yan po yung patuloy na hamon sa atin. Paano tayo gagawa lagi ng kabutihan? Sa buong linggo na to, iba-iba tayo ng mga biyaya at kakaharapin ng mga sitwasyon sa ating buhay. Ano tayo nagbabahagi sa nagugutom? Ano tayo nagpapatuloy sa tahanan? Diba? Tanungin mo sarili mo, paano ka tumatanggap ng bisita? Uso pa ba yung nag-aalok ng kape? O uso pa ba yung nag-aaya? Nakatitikim ka pa ba ng luto ng kapitbahay? Di ba? Pagka naaamoy mo, masarap yung ginigisa doon. Oh. Nabigyan ka ba kahit isang mangkok? Ngayon, pagka nagluto, di mo binantayan sa ibang lugar, pati kaldero nawala. Oh. O damit, kasuotan. Di mo kailangan mag-antay ng kalamidad. Magandang halongkatin mo yung cabinet mo. Nasusuot mo ba lahat ng mga nakalagay dyan? Kailan ba'y pamimigay yan pag na-deadball ka na? O, sino naman na magsusuot ng may kamumo? O, napakaganda na habang buhay. Magandang tingnan mo. Hindi mo naman talaga magagamit na. Hindi naman masama. At lalong higit, hindi mo ikapaghihirap o ikamamatay ang pagbabahagi sa iyong kapwa. O nagugutom. Naalala ko nung seminarista po kami pag napansin namin doon sa Guadalupe, may mga tumutugtog doon na matanda na hindi man namimilit maglimos, basta lilimusan mo lang kung gusto mo. Kaya lang, hinahatid sila ng mga sindikato, wala silang magawa. Di rin naman sila makatakas dahil yun ang iniikutan nila. Sabi namin, huwag tayong magbigay ng barya, bigyan natin pagkain. Kasi pag binigyan natin ng barya yan, bibigay lang doon sa sindikato. Yung pagkain, makakain niya. O di kaya, bigyan mo kahit konti para hindi naman siya saktan o bugbugin dahil walang magawa. Yan yung mga bagay na titingnan natin. At kung binigyan ka ng kapangyarihan, magandang gamitin mo, paano mo nga ba iaahon sila sa kahirapan? Yung sabi ng Panginoon, no?
matutulad kayo sa bukang liway, di maglalaon, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Tayo man, meron ding mga dinadala, meron din tayong mga kinakaharap sa buhay. Pero pag tinignan natin yung kinakaharap ng iba, di hamak na mas mabigat kaysa sa mga dinadala ng bawat isa sa atin. Pero hindi dahilan yung mga pagkasugat natin para hindi tayo makatulong o makadamay sa iba. Sa halip, kung naging matulungin tayo at mabuti sa ating kapwa, tingnan mo nga yung katabi mo. Bumabata ba yan? Di ba? Pag gumagawa ka ng kabutihan, nag-iiba yung itsura mo. Ewan ko po kung gumaganda o gumagwapo, depende sa tumitingin, pero nararamdaman mo yung kabutihan ng tao. Dahil meron ibang mga tao, kahit alam mo na mukhang mabuti, alam mo walang hiya. Merong ganun eh. Hindi maitatago po yun kasi ang puso natin, yun yung laging magpapabukang liwayway sa atin. Kaya nga sa huli, ano sabi ng Panginoon? Sa araw na yun, diringgin ang Panginoon ang dalangin niyo. Pag kayo tumawag at ako'y tutugon. At anong paalala ng Panginoon? Kung titigilan ninyong pangaalipin at pagsuway sa akin. Sana sabihin to ng Panginoon sa may kapangyarihan. Tigilan na nila yung pagpapapulubi sa sambayanan. Yung bang magpapagamot ka na lang, pipila ka pa, makikiusap, di naman nila pera yun. O di kaya nandun, naisipin talaga nila, paano nila matutulungan yung mga tao na magkaroon ng matinong kabuhayan. Dahil napakalaki ng pagkakataon at kapangyarihan sa gobyerno, lalong higit sa panahon natin ngayon. At huwag sumuway. Kasi mapansin po natin, maraming mga tao sinusuway nila ang Diyos. Ang masamang salita'y iwasan, di ba? Huwag na magsinungaling, huwag na magmumura. Ngayon, hanap buhay na yung pangtotrol at paninira sa kapwa. Kung nagugutom, may pakakanin nyo, tutulungan. Ang kadilimang bumabalot sa inyo, magiging tila liwanag sa katanghalian. Kaya gumawa po tayo ng mabuti. Kaya pagbutihan natin yung lahat ng ginagawa natin. Ilagay natin ang malasakit at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Ikalawa, sabi po ng Panginoon, kayo ang liwanag ng sanlibutan. You are the light of the world. So, sabihin mo nga uli sa katabi mo, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Oh. Naliliwanagan ka ba? O, di ba? Baka mamaya, pag nakikita mo, sa halip na magliwanag, napundi. O kaya nagdilim. Paano nga po ba tayo maliliwanagan? Ito, sabi po, wala nagsisindi ng ilaw nilalagay sa ilalim ng takalan. Yung kabutihan din natin dapat kinahihiya. Yung tama, hindi natin dapat pinangingimi na ituro at ilahad. Yung katotohanan, dapat lagi nating ipahayag. At walang maitatago na lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Ang buhay ng bawat isa sa atin, kahit sabihin natin, ordinaryo tayong tao, nakalantad tayo. Hindi lang tayo nakikita ng mga taong kakilala natin o kadaupalad natin. Lagi nating alalahanin, nakikita tayo ng Diyos. At hindi lamang nakikita ng Diyos ang panglabas nating anyo, nababasa ng Panginoon ang ating mga puso. Kaya nga, nilalagay ito sa patungan para matanglawan ang lahat. Kaya nga ang pangalawang paalala sa atin sa taon na ito ay teach integrity. Walang ibang paraan para magturo at mag-akay sa pananampalataya sa bawat isa, kundi sa pamamagitan ng matyagang pamumuhay, sa paggawa ng kabutihan, sa pagmumulat sa ating kapwa patungo doon. Ang pinakamasaklap na maaaring mangyari ay kung ang liwanag natin ay kadiliman. Yun po yung kasunod na paalala nito eh. Hindi lang sinasabi ng Panginoon, kayong ilaw ng sanlibutan. Pero kung ang ilaw may kadiliman, napakalaking kadiliman yan. Kaya nga kung minsan nakakalungkot, meron mga tao, alam nila yung batas, pero pinagtatanggol nila yung karapatan ng mga magnanakaw.
Alam nila yung batas, Pilipino sila, pero pinagtatanggol nila yung mga nang-aagaw na mga inchik. Ewan ko ba, ispalinghado yung utak ng mga tao na yun. Bakit? Kasi wala silang pagmamahal sa bayan. Traidor sila sa Pilipinas. At lalong higit, hindi sila nagmamalasakit sa kapwa. Ang iniisip lang nila yung kanilang sarili. Kaya po anumang karunungan, kayamanan o kapangyarihan, walang kwenta kahit nakaluklok ka pa kung wala kang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Kung hindi mo gagamitin para sa pagtulong sa kapwa. Diyan ang malungkot po sa atin. No araw, pag pinangangaralan ka ng magulang, sasabihin lang sa'yo, huwag ka mangungupit. Ngayon, lahat na tayo naririnig na gano'n eh. Kasi yung nagnanakaw, bilyon. At hindi lang yun, hindi yun marami. Paisa-isa lang yun. Imagine nyo po yun. Sa huli ang tanong, saan nila kinuha yun? Marahil, hindi na malaya ng mga magulang na nagkulang sila sa paghahalimbawa. At pag tinignan po natin, lahat tayo, wala naman sa ating pinanganak na nangarap na gusto ko maging mandarambong balang araw. Gusto ko maging kriminal. Lahat ng kabutihan at pagmamahal sa Diyos, sisimula po yan sa pamilya natin. Kaya napakahalaga nung mga mag-anak na naghahalimbawa sa bawat isa. Marahil maliit na bagay habang kumakain. Uy, tiran mo yung kapatid mo, dadating mamaya. Uy, hindi lang ikaw ang kakain, 5 kayo. Uy, huwag mong sayangin. Grasya yan ng Diyos. Huwag kang kumuha na hindi mo kayang ubusin. Huwag mong paglaruan. Liliit na bagay yan pag titignan po natin pag kumakain tayo na naririnig natin na paalala. Pero pag lumaki tayo, yan pa rin pareho yung paalala sa bawat isa sa atin. Kaya magsumika po tayo na maging mabuti. At kung nandun sa binigay sa atin na biyaya ng Diyos, pinagbubuti natin, ginagawa natin yung mga bagay na yan, hindi para papurihan tayo. Sabi nga po dito, para makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan. Hindi mo ina-upload yan para papurihan ka, para kumita ka. Papurihan ang amang nasa langit. Liwanag tayo ng sanlibutan. Kung yung mga tao na nakakadaw palad natin, naliliwanagan. O yung mga tao na nakakadaw palad natin, nakakakita ng pag-asa. O yung mga tao na nakakasalamuhan natin dahil sa ating ginawang malasakit, pakikinig, pagdamay, pagtulong, ay nandun na nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ibig sabihin na naramdaman nila ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin. Hilingin natin sa Panginoon na sa bawat araw, laging maliwanagan ang isip natin at malawakan ang puso natin sa pag-ibig para tunay tayong maging asin at ilaw sa sanlibutan.